I'm glad na complete yung parents dito ngayon. Bakit po, Doc? Hindi ko pa kasi pwedeng ma-discharge si Munding eh. Bumaba kasi yung blood counts niya. So, I was hoping talaga natataas, but for the past few days, consistently bumababa siya eh. Tapos nakuha na rin namin yung biopsy result niya. So, anong sinasabi niyo, Doc? Well, bilang parents, I want you to be prepared. Nag-relapse kasi yung bata. So, bumalik yung sakit ni Munding. Tapos hindi rin maganda yung prognosis niya. So, 10% chance of survival. Bumalik yung aplastic anemia ng anak ko. Akala ko ba nag-i-improve na yung anak ko? May ginawa ba kaming mali? Mami, wala po. Ganun talaga yung mga severe cases ng AA patients eh. Nagiging responsive sila sa una, but after a few weeks or a few months, magkakaroon ng graft failure. Well, as I said before, hindi 100% guaranteed cure yung BMT. Sandali, Doc. Kung i-transplant niyo ho ulit, maghahanap kami ng pera. Basta gawin niyo lang ng paraan para gumaling siya. That's another option. Pero 1% lang yung survival kung second time na yung BMT. Tapos yung condition ni Munding and with the toxins in her liver. Teka, Doc. Ano ibig sabihin? Wala na ibang paraan? Hindi nagagaling yung anak namin? Ano, panonoorin na lang namin siya na mamatay? Well, we have supportive management sa kondisyon ni Munding. Pwede naman kasing mag-improve eh. Pero mas mataas yung chance na bumaba. So, as parents, gusto ko prepared kayo kasi mababa talaga yung survival rate. Pao, tama na yan. Dapat papasok natin sa loob. Hindi tayo umiiyak. Hindi tayo pwedeng nagpapakita ng ganito. Nasa ospital na naman siya. Papa, Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para pagalingin siya, bakit naman kaya lumala pa? wag ka pang hinaan ng loob. Maghahanap ako ng ibang doktor na pwedeng tumingin kay Munding. Baka naman kasi nagkamali lang sila. Pwede naman mangyari yun eh. Baka mali lang ng prognosis niya. Sana nga nagkakamali lang. Papa, hindi mawawala ang anak natin. Hindi ko hayaang mangyari yun.